magandang umaga po mga kaibigan at ipagpaumanhin po ninyo ha dahil medyo na late po kami dahil medyo malayo-layo po ang pinanggalingan. Okay. Mga kaibigan, magandang umaga po. Binabati ko ang lahat ng taga-subaybay ng programang Bigwas. Ngayon po ay makakapiling po natin ngayon sa itong araw na ito ay public service ng Bigwas. Kaya makakapiling ko ngayon sa unang bahagi ay si Hector Tayko, isa sa mga nakikipaglaban para wag putulin po ang mga punong kahoy diyan po sa Marikit Park. Good morning sa iyo, partner Tayko. Magandang umaga sa iyo, Kabigwas, Katomi, sa mga lahat ng manonood at nakikinig ngayon sa programa mo. Ngayon. At ang ating programa po ay napapanood din po sa channel sa Katbi po sa 805, channel 93 at saka channel 98. Yung mga naka-antena lamang po, kahit sa cellphone, napapanood po ninyo. Unahin ko na po at agad-agad po akong papasok ngayon sa ating paksain hinggil ko rito sa ating ipinaglalaban na ka-Hector. Ilan na po ba ang mga lumagda para tutulan po ang pagputol ng mga punong kahoy dyan po sa Marikit Park? Sa mga folders na pinaikot para doon sa pagpirma sa petition na ginawa ko, merong mga 3 na yatang folders, hindi ko palang nakukuha, pero sabi ng mga pinagbigyan ko, may 3 ng folders na napupuno ang mga pumirma doon sa ating petition. At sa aking pag-uusisi sa kanila, maaari na nila itong mabibigay sa akin itong linggong ito at maaari siguro by next week ay pwede natin isumite ito sa punong lungsod para may paalam sa kanila na tayo ay nagrereklamo at hindi tayo pumapayag doon sa kanilang plano na putulin ang mga 6 na mga dandaang taon dito sa paligid ng OCCC. Mga malalaking puno po ng kahoy yan. At pwede naman siguro kung i-develop ang isang lugar, ay pwede naman sigurong gawin na lang mini park o silungan yung mga puno na yan. Dahil yan ang sinasabi nga nila yung mga talagang ipinanganak na sa Olongapo, dyan daw sila naglalaro pa sa panahon noon. Pati mga magulang nila, tapos bigla lang putulin, yabong-yabong pa naman, di ba? Tama ka, Katobi, dyan. Kung yung natatanda ng ating binisita ng nakaraang 2 linggo, ang mga punong yan, makikita natin na halos 5 tao bago mayakap ang mga punong yan. Ang ibig sabihin, bago pa lang lumago at lumaki itong Olongapo sa ganitong panahon ngayon, nagsimula yung mga punong yan, wala pa tayo. Hindi pa ako pinapanganak na dyan ng mga punong yan. At dahil lamang sa proyekto ng SM na magtayo ng kanilang gusali sa lugar na yan, puputulin nila ng basta-basta mga punong yan. Samantalang yan ay mga tinatawag na landmark dito sa Olongapo na yan. Lahat na halos dito ng landmark sa Olongapo ay nawala na, maliban sa mga punong yan. Kung yan pa yung mawawala, wala na. Parang wala na tayong silbi tayong mga taga-Olongapo kung di natin ipagtatanggol. Lalo na ito ay para sa kalikasan. Okay. Alam ko kasi nung nagkaroon po ng public hearing yan, ay hindi kasama sa usapin na putulin ang mga punong kahoy niyan. Ang napagkasunduan nun ay ililipat. Tama po, Tommy. Kasi nung unang-una, naimbitahan ako dyan sa public hearing na ginanap nung nakaraang taon. Inibitahan kami mga NGOs, non-government organization at saka mga private individuals upang ipaalam kung anong ibig sabihin ng mga kontrata na nakapaloob doon sa lease agreement nila with SM Prime Holdings Corporation. Yes. At ang isang kauna-una nilang sinabi, ang mga punong na dyan sa Marikit Park ay kanilang isasalba at nagkaroon nga silang inventaryo para ipaalam sa mga tao na kung ilan ang mga punong iyan na nakatayo dyan ngayon at bago tinayo at nang naitayo ang mga SM buildings, yun pa rin ang natitirang mga puno. Ngunit itong taon na to, nakaraang 2 buwan, may lumalabas na board resolution galing sa mismong nakakasakop ng lugar na yan, ang East Tapinak Barangay. Okay. Lumalabas na hindi sila tumututol. Wala silang pagtutol sa mga puno na yan. At yan ay sinusugan naman ng sangguniang panglungsod. Dahil yun kailangan ng Senro, yung DNR, na para maputol ang mga punong yan, kailangan walang tutol ang mismong barangay na nakakasakop sa lugar na yan at ang mismong sangguniang panglungsod ay hindi rin tumututol para putulin yan. In fact, itong mismong barangay board resolution, inendorso mismo ng ating punong lungsod, ng Office of the City Mayor, doon mismo sa sangguniang panglungsod. At yun na nga ang dahilan
At ngayon ay napipintong maputol ang mga punong yan. Linawin ko lamang ka Hector, magmula sa resolution na nanggagaling sa barangay, inindorso pa ng punong lungsod Mismo. to the sangguniang panglungsod. Kaya inaprubahan. Oo, at ang isa pang nakakasama ng loob ni Jan, may lumalabas pa sa Facebook na kahit na meron ng itong board resolution para putulin ng mga punong ito, pinapalabas pa nila sa Facebook na ito ay trimming lamang. Gayong alam naman nila, mulat sa poll na pinalabas itong board resolution, na ito'y talaga puputulin. Ngunit pinapalabas nila, nagkakaroon pa sila ng maling pagano sa mga tao na sabihin na ito ay trimming lamang. At kung hindi ko nga naipalabas sa Facebook na ito ay talagang puputulin, mukhang talagang naputol na yan kung hindi man lang napigilan dun sa Facebook na pinalabas ko. Nakita ko, nabasa ko nga yun nung talagang tumutol ka kaagad at talagang umagings ka doon sa pagputol. Kaya yung ibang mga talagang, iwan ko ba, hindi ko rin maintindihan kasi ang iba nating kababayan sa Olongapo makapag-comment lang, kaya basta makapag-comment lang, kahit ikapapahamak na ng kalikasan, okay lang. At ngayon, katulad yan, malaking grupo din yon, mukhang nanahimik sila nung ikaw na ang nakipaglaban. Natutuwa naman ako kasi marami namang mga taal na taga-Olongapo, yung mismong pinanganak dito at lumaki pa yan nung hindi pa yan OCCC at tinatawag pa lang na PhilAm Center. Na nandiyan lahat no, ng mga graduation, lahat ng mga Boy Scout activities, lahat ng activities ng mga paaralan, nandiyan lahat ginaganap sa PhilAm Center. At saksi sila, ang mga punong yan ay maliliit pa lang, nandoon pa lang sila no, pumupunta dyan sa PhilAm Center, naging OCCC na yan, nakita nila na gano'ng kalaki ang mga punong yan. Ngayon kung ito ay lamang puputulin lamang dahil sa pagde-develop ng SM Prime Holdings, napakasakit naman para sa mga taal na taga-Olongapo dahil isang dayuhan taga-SM, basta lang puputulin ng mga punong yan. Sa akin namang aking pagkakalkula, ang kanilang 25 taon na pag-uukupa sa mga lugar na yan, hindi naman siguro makakalugi kung magdadagdag lang sila ng isang semento, buhangin o mga bakal para iwasan ng mga punong yan. Tama. At meron pa silang, sa kontrata nila, may additional pa sila na 25 years extension. Lumalabas, 50 years silang mananatili sa lugar na yan. Hindi naman siguro kalugihan kung iwasan nilang lugar na yan, yung mismo mga puno na nakatayo dyan. At yun ang aking palagay na at pinaglalaban na huwag na sanang putulin itong mga punong yan. Kaya nagiging taliwas po ito mga kaibigan dito sa ating mga kababayan sa Olongapo doon po sa kanilang napagkasunduan nung public hearing. Ito po'y malaking pagtaliwas doon sa napagkasunduan. Samantalang pong ang mga punong kahoy na yan, nung panahon pa nung dumating ako rito sa Olongapo nung isa pang hospital yan, yung Gordon College na yun, nakita ko malalaking puno na yan, Hector. Yes. Kasi may mga dinadalaw akong mga pasyente dyan, nung hospital pa yan noon. In fact, itong mga puno dyan sa likuran nga ng Gordon Hospital, na wala na yan. Naputol na nila nasimulan ng putulan Putulin niya kasi nasa likuran, kaya hindi nakikita ng mga tao. Pero itong nasa harapan mismo sa OCCC, lalo na yung paikot na dyan sa Red Cross, napakalaking mga puno yung mga yan. Kasama ba sa puputulin yung may pinaglalagyan ng eroplano dyan? Ang pinaka-idea na sinasabi nila, yung anim na puno, mismo yung sa harapan ng OCCC at sa tagliran ng OCCC. Kasi yung may eroplano, ang alam ko, ang eroplano hindi yata sakop yan dahil nasa loob mismo ng Marikit Park. Pero yung mismong sa OCCC, kasi gigibayin nila yung OCCC base sa kanilang pagkaka-explain doon sa public hearing, na yung mismong OCCC gigibayin nila at magpapatayo ng panibago to accommodate 3,000 people during sa mga special events. Katulad ng meron sila sasabi, PBA basketball daw, na pwedeng imbitahan para maglaro dyan at 3,000 spectators na pwedeng umupo. Ang nakakasama ng loob, nung public hearing, hindi kami ganong nagkaroon ng oposisyon nung sinabi nila na papatayo nga dyan ng SM. Dahil sinabi nila, hindi po putulin ng mga puno. At ngayon nga, yun ang nakakasama ng loob. Taliwas dun sa kanilang pinagsasabi ng public hearing na hindi kami gumawa ng oposisyon, na hindi po putulin. Tapos ngayon, meron ng sangguniang panglusod board resolution mismo. Pirmado pa ng ating punong lungsod. Kasama siya sa pirmado. Napuputulin yung mga punong yun. Pero mga kaibigan, mas makapangyarihan pa rin ang busis ng mamamayan. Kahit anong tibay ng batas, pag ang busis na ng mamamayan, ang talagang mangingibabaw, wala pong magagawa.
Yan po ang pinakamakapangyarihan. Kaya makipagkaisa po tayo sa layunin ni Hector Tayko na talagang pakiusapan. Hindi naman natin idadaan sa dahas. Wag lamang sila rin, wag naman din yurakan yung ating karapatan. Humihiling po tayo na yung 6 na punong kahoy, wag po nilang putulin. Mabuhay po ang Olongapo. Ka Hector, magandang umaga at maraming salamat sa iyo. Babalik po ako agad pagkalipas lamang ng ilang patalastas.